Ang mga ganitong aksyon ng China ay pagpapakita nila ng malaking hamon sa Pilipinas, kung saan nga ay gusto na nilang hamunan ang Pilipinas sa isang armadong labanan. Hindi naman nagpatinag ang eroplano ng Pilipinas at tuloy. Kaya lang mga utol, no? Kung napapansin ninyo, no? Simula nitong taon na to, baka nung nakaraang taon pa, lalong lumalala yung provokasyon o yung yung aggressiveness nitong China dyan sa West Philippine Sea. Palala lamang ng palala. To the point na parang hindi na sila nagpapaawat o hindi na sila nangingilag. Bakit yan nangyayari? Okay? Kaya nga sinasabi ng ibang senador, no? Na dati naman hindi nangyayari yan sa ano natin, dyan sa West Philippine Sea. Hindi ganyan kalala yung sitwasyon. Bakit nga ngayon mas malala na? Ako palagay ko ang teorya ko mga utol kasi nagre-retaliate na tayo. Hindi na sila maka-advance. Etong China, hindi na maka-advance. Hindi na nila matuloy yung kanilang mga plano. May mga nauna silang plano, di ba? Nakapagtayo na sila ng mga artificial islands do sa ibang mga pag-aari ng Pilipinas. Tapos kung gusto pa nila mag-advance, hindi na nila magawa dahil lumalaban na tayo. Kumbaga, binablock na natin o hinahadlangan na natin yung kanilang mga plano sa pamamaraan ng pagpapatibay ng ating mga kaalyado, di ba? Parang ganon. Pero ang ibig ko sabihin, kaya lumalala yan. Kasi gustong igiit talaga ng China na ang kinin na yung buong halos kabuuan ng South China Sea. So dahil napipigilan sila ng Pilipinas, gumagawa na lang sila ng mga ganyang hakbang. So lalo sila nagiging aggressive. Kasi mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. eto na naman mga utol, may bago na namang ginawang kabalbalan itong China dyan sa West Philippine Sea. Partikular sa Mischief Reef, mga utol, kung saan pinaputukan ng mga flares ang aircraft ng Pilipinas na naglilibot lamang doon. Okay? Kung naaalala ninyo, kamakailan lamang noong December 9, December 10, winatarkano naman ng kanilang China Coast Guard ang ating mga barkong pang resupply mission, mga utol. Tapos eto na naman ang bago. Siyempre, mula ito kay Aerial TV, paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. At ito po ay mismong footage, okay? Pilipinas High Alert. Pinaputukan ng China ang aircraft ng Pilipinas gamit ang flares. So alamin na natin mga utol. Yan mismo mga utol, yung footage. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Eroplano ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pinaputukan ang flares ng China. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Eroplano ng Pilipinas tinarget na rin ng flares ng China sa Panganiban Reef. Bukod sa pambobomba ng tubig, tinarget na rin ng flares ng China ang ibang sasakyan ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, aircraft naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. BFAR. Ito aeroplano ng BFAR mga utol. Tinitingnan yung mga posibilidad ng China sa Mischief Reef. Okay, at kasama nila yung DMA News dito. So itong footage na ito ay mula sa DMA News. Ayan o. Yung mga umiilaw na yan. Baga warning shot yan mga utol. Nagsasagawa ng aerial mission ang eroplano ng BFAR para kuhanan ng larawan ang mga pasilidad ng China na itinayo sa nasabing reef. Napasok sa exclusive economic zone ng ating bansa nang barilin ito ng flares. Makikita ang mga infrastructure project ng China sa Mischief Reef gaya ng hangar, mga gusali, sports complex, Olympic-size na swimming pool, at 8 basketball court. Sa kabila ng panghaharang ng China at radio challenges ay nakuhanan pa rin ng nasabing aerial mission ang mga pasilidad na itinayo nito sa nasabing lugar. Sipin nyo mga utol, yung Mischief Reef na yan, isa sa mga tinayuan nila ng artificial islands kung saan ginawa na nilang parang community, 'di ba? At military base. Yun yung mga nakalagay doon, no? May basketball court, may swimming pool, 'di ba? At bukod doon, may runway yan, mga utol. Tapos may mga armaments sila diyan. Kumbaga may mga kagamitang pandigma. Okay? So pero etong Mischief Reef pasok sa ating exclusive economic zone na siyang inaangkin na nila
Tingnan mo, tayo yung nire-radio challenge. Ganyan yung tinatawag nilang creeping expansion, no? Unti-unti nila sinasakop. Yung ayungin, kapag hindi natin nabantayan, bigla nilang tatayuan yan ng kanilang ng instruktura ng China. So unti-unti nila talaga sinasakop. Pero ito'y atin, mga utol. Ang tanong, mababawi pa kaya natin ito? 'Di ba? At hindi lang yan, mga utol, masasabi ko, hindi lamang yan yung unang pangyayari na pinaputukan tayo ng flares nitong China. Okay, dyan sa West Philippine Sea. Mamaya titingnan natin report. Tuloy muna natin to. Our mission, ma'am, is to provide air cover po, ma'am, doon sa supposed to be na ginawang Christmas convoy for the Ayungin resupply. Nakita natin yung dalawang Filipino vessel, ma'am, as well as yung PCG vessel na kaso tinataboy na sila po, ma'am, ng mga Chinese vessels. Mukhang hindi sila nakadikit talaga, ma'am, sa BRP Sierra Madre. Mas dumadami sila, tsaka mas naging aggressive sila na to block yung mga shoals, lalo na yung entry doon sa mga shoals, ma'am. Kaya talagang hindi na nakakapasok yung mga fishermen. Na-block nila yung entry doon na malapitan yung Sierra Madre. Yan yung kung napansin nyo, ma'am, lalo na doon sa east side, is doon kasi magagaling yung supposed to be na resupply na mga vessels, ma'am. Ayon kay Isipin nyo, mga utol, no? Dyan sa teritoryo natin, nakaka-inis lang isipin, no? Dyan sa mga teritoryo natin, tayo, mga Pilipino, ang binablock o hinaharangan o hinahadlangan. Hindi tayo makapasok doon sa ating mga teritoryo dahil dyan sa China. Ganon yung ginagawa nila. Diba? Yung mischief reef, supposedly atin yun. Pero tinayuan na nila ng struktura. Bakit nahayaan yun na mangyari? Diba? Hindi ba yung napansin ng mga nakaraang administrasyon kung paano itinayo o kailan itinayo? Diba? Dapat nalaman natin yan o habang nagtatayo ay nahadlangan natin. Pero hindi. Nangyari yan ng mga nakaraang administrasyon. Diba? So, alam ko iniisip nyo. Hindi ko na lang sasabihin, di ba? Hindi naman tayo mga tanga, mga Pinoy. Pero tuloy muna natin, ha? DFAR Mission Commander, Captain Charles Manalo. Ang pangunahing misyon nito ay ang air cover para sa Christmas convoy na magdadala ng supplies sa Ayungin Shoal, pero sa pagkakataong nakapasok sila sa airspace ng mga military base ng China na itinayo sa West Philippine Sea, dito na nagpaputok ang China ng mga flares na malaking banta laban sa eroplano ng Pilipinas. Ang mga ganitong aksyon ng China ay pagpapakita nila ng malaking hamon sa Pilipinas, kung saan nga ay gusto na nilang hamunin ang Pilipinas sa isang armadong labanan. Hindi naman nagpatinag ang eroplano ng Pilipinas at tuloy. Kaya lang, mga utol, no? Kung napapansin ninyo, no? Simula nitong taon na to, baka nung nakaraang taon pa, lalong lumalala yung provokasyon o yung yung aggressiveness nitong China dyan sa West Philippine Sea. Palala lamang ng palala. To the point na parang hindi na sila nagpapaawat o hindi na sila nangingilag. Bakit yan nangyayari? Okay? Kaya nga sinasabi ng ibang senador, no? Na dati naman hindi nangyayari yan sa dyan sa West Philippine Sea. Hindi ganyan kalala yung sitwasyon. Bakit nga ngayon mas malala na? Ako palagay ko ang teorya ko, mga utol, kasi nagre-retaliate na tayo. Hindi na sila maka-advance. Etong China, hindi na maka-advance. Hindi na nila matuloy yung kanilang mga plano. May mga nauna silang plano, di ba? Nakapagtayo na sila ng mga artificial islands doon sa ibang mga pag-aari ng Pilipinas. Tapos kung gusto pa nila mag-advance, hindi na nila magawa dahil lumalaban na tayo. Kumbaga, binablock na natin o hinahadlangan na natin yung kanilang mga plano sa pamamaraan ng pagpapatibay ng ating mga kalyado. Di ba? Parang ganon. Pero, ang ibig ko sabihin, kaya lumalala yan. Kasi, gustong igiit talaga ng China na ang kininay buong halos kabuuan ng South China Sea. So, dahil napipigilan sila ng Pilipinas, gumagawa na lang sila ng mga ganyang hakbang. So, lalo sila nagiging aggressive. Kasi, nahahadlangan na ang kanilang mga plano. So, yan ang pinaka naiisip na lang solusyon. Padamihin yung mga presensya nila, 'di ba? Nag-swarming ng mga barko nila diyan sa West Philippine Sea, and bukod doon, inaharang nila yung mga Pinoy na mangingisda and binobomba tayo ng tubig at kung ano-ano pa.
Ibig sabihin, kaya sila gumagawa din ng ganyan para ipakita rin na hindi naman kami magba-back down din. Okay? So ipipilit namin at saka lagi nila sinasabi sa kanilang statement, kanila, yung lugar na inaagaw nila. At eto, gaya ng sabi ko kanina, mga utol, hindi lang yun yung unang beses na pinaputukan tayo ng flares. Okay? Ayan mga utol, PH, Philippine Files Protest versus 5 Chinese flare incidents in Spratlys. Okay? Noong 2021 pa ito. Noong 2021 na, meron ng 5 pangyayari na pinaputukan tayo ng mga flares. Okay? So, makikita nyo yan pag sinearch nyo, no? So, galing na mismo sa Inquirer.net yan. Ang ibig ko sabihin, hindi ito yung unang beses na nangyari yan. Okay? Mga utol? At para to check itong mismong video na ito, ito po yung saksi, no? Yung report ng saksi. Pakinggan na natin. Saglit lang, syempre, baka anuin tayo. Ayan, no? Katong ito, nagpaputok pa ng flare ang China habang papalapit ang aerial mission ng BIFAR sa Mischief Reef. Ayan, mga utol. Ganyang kalala na yung sitwasyon natin sa mga lugar na inaangkin ng China. So yun nga, gaya ng sabi ko kanina, kaya lalo silang nagiging aggressive dahil alam nilang lalaban na tayo. Na medyo nakakalampag sila na baka tuluyan na nating, kumbaga, persahan na nating atakihin yung mga artificial island nila. Kaya inuunahan na nila tayo. Kaya rin sila lalo nagwala. 'Di ba? Ang China, palagay ko, simula nung matuloy yung EDCA sites, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at ng US. At kung napapansin nyo mga utol, tuloy-tuloy yung military exercise na ginagawa ng Pilipinas with other countries. Okay? So sa madalit sabi, at lagi itong sinasabi ng sa press briefing na may plano ang Pilipinas at hindi po tayo magba-back down sa kanila. Okay? At worst comes to worst nga, tingin ko, sana ay di ba? Tuluyan na natin makuha o mabawi ang ating mga teritoryo na naangkin na ng China na talagang may pasilidad na sila doon. Sana. Pero hindi nga tayo magba-back down at gaya nga ng sinasabi ng ating gobyerno, may mga plano tayo dyan sa West Philippine Sea. Ngunit hindi natin pwedeng i-discuss in public. Okay? Kung ano man yun, kailangan na lang nating pagkatiwalaan ang ating gobyerno sa kung ano man nilang plano. So ano masasabi nyo mga utol? Tuloy na muna natin. Tuloy pa rin ito sa misyon at nakalapit pa nga ito sa mga gusali ng military bases ng China. Ano? Hindi kayang paputukan ng China ang Pilipinas gamit ang kanilang mga armas o weapons, dahil may mutual defense tayo sa mga kakamping bansa natin na kapag inatake tayo ng China ay reresback ang hukbo ng mga kakampi nating bansa. Nagbigay naman pahayag si Senator Bato de la Rosa patungkol sa agresyon ng China sa West Philippine Sea, kung saan sinabi niya na dapat tapatan din ng Pilipinas ito na kapag inatake tayo ng water cannon ay water cannon din natin sila. Totoo. We are running out of options. Di ba? Ano pa ba? May naisip pa kayo ibang options? Diplomatic option? Didn't work. We cannot afford naman to proceed to military option. Hindi makaya natin. So ano pa? Ano bang option natin na kaya natin gawin? Siguro ang kayang gawin natin na option is yun na lang, yung ating mga personnel na involved doon sa resupply ng ating tropa doon sa Ayungin Shore is yun na, sinabi ko naman ito maximum tolerance, maximum patience. Grabe, no? Maximum tolerance. Hindi naman tayo pwedeng wala iba akong nakikita. Pero tuloy, pero hindi, Ingat na lang sila doon. Sir, pwede ba tayo? Hindi sila mag-discuss. pero Pwede hindi ba dapat, kumanti yung Coast Guard? Well, we are serious in cutting diplomatic ties with this country, then we can do that. That is an option. Both ways. Yung atin pauwiin, yung kanila pauwiin din doon sa kanila. Sir, pero ano magagawa nun, sir? ano repercussion nun? No, kung may anong magagawang maganda dyan, just to let them feel na
sobra-sobra na yung pagtatampo natin sa kanila. Totoo. Galit na tayo sa kanila. Ganon. Yun yung message na nakikita nyo. Yun ang message na nakikita ko. Paano yung economic side? Ha? Yung economic side? Trading partner, investor. Yun nga. May backlash impact din yan. yan. Diba? May economic backlash din yan. Dahil, paano nga yung mga business side. Apektado rin talaga. Sir, yung dito. Third natin, i-arm din natin ng powerful na water cannons. Di ba? Para tubig sa tubig. Tapos, ang ginagawa naman ng China is gano'n. So, wala, commensurate response lang doon sa kanilang aggression. Kung nililaser tayo, then dapat i-equip natin yung Coast Guard ng laser para panglaban. Ayun mga utol. Ako sinabi ko rin yan eh. Ay, meron pa pala. Sinabi ko rin yan, no? Na yun ang... Wala na nga tayong option mga utol. Yung sa diplomatic protest natin, eh wala naman nangyayari. Yung kung ganyan, water cannon tayo, i-water cannon din natin, di ba? So parehas lang, ginawa lang nila sa atin, gumanti lang tayo. Wala na, hindi natin babarilin kumbaga. Pero anyway, ang ibig ko sabihin dito, ganun din naman yung ginagawa nila. So tapatan lang natin. 'Di ba? Tayo yung gumawa naman sa kanila ng ganun para alam ni nila may statement din tayo maiwan sa kanila na papalag, 'di ba? Parang ganun. Anyway, mga utol kasi pero pinaliwanag kasi ito do sa press briefing no ng National Task Force for West Philippine Sea na ang yun nga sabi tama yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa na ang mandato ng PCG maximum tolerance mga utol. Ibig sabihin, magtimpe hanggat kaya. Pag mga ganun lang, baliwalain. Pero hanggang saan nga, 'di ba? Ulit-ulit lang ginagawa. Kaya lang titigil. Paano natin mapapatigil? Kung tuwing pupunta tayo doon, bibirahin tayo ng water cannon. Hindi ba pwedeng imandato sa kanila na, sige, go ahead, PCG. Pag winater cannon kayo, you're allowed to response back. 'Di ba? Ganun dapat eh. Ganun dapat mga utol. Kasi kawawa naman yung mga personals natin, di ba? Parang maximum tolerance. Hanggang kailan tayo magtitimpi? Ganun lang rin naman. Mga water cannon din natin. So, anong masasabi nyo dyan, mga utol? So, ngayon, pinatputukan na naman tayo ng Wala nang tigil. Hindi natitigil yan China. Hanggat binabaliwala natin. Diplomatic protest na naman. Wala namang response, wala namang gagawing tamang aksyon eh. Instead, mamaliin pa tayo. Tayo pa palalabasin na mali. Na tama pa rin yung ginagawa nila. So, mag-uulit-ulit lang ng senaryo. At maiisip ng China, okay lang, ginagawa namin sa kanila. Sige, ituloy nyo lang yan. Hindi naman pumapalag yan Pilipinas. 'Di ba mga utol? So, anong masasabi nyo dyan? Wala na nga, mauubusan talaga tayo, etong Philippines, mauubusan tayo ng option. Okay? So ano pang pwedeng gawin? Pero gaya nga na sabi nila ng gobyerno natin, meron daw tayong plano na hindi din pwedeng i-discuss sa publiko. Okay? So kung ano man yun, aantayin na lang natin. Pero kawawa nga yung mga Philippine Coast Guard natin, kawawa yung mga mangingisda natin. So ayaw man natin na mauwi ito sa gulo o sa digmaan, pero parang doon na rin ito papunta. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Maraming salamat kay Ariel TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real Sarpray Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe, God bless. Saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.